Katulad yan, mga kababayan. Ano yan, Kent? Yung sunod. Ito. Pakinggan ninyo ha, mga kababayan. Yung sunod nating pag-uusapan. Isulat ko lang. Wait. Ito mga kababayan. Japan Human Rights. Human rights, mga kababayan. Ang sabi ng Japan Human Rights, mga kababayan, ay nagsalita daw doon sa UN, no? Isang Japan Human Rights Advocate, mga kababayan. Nagsalita doon sa UN at pinaglaban daw si Digong at sana daw tulungan ng United Nation si Digong na palayain dahil politically persecution daw o political persecution daw, persecution ang ginawa na para makulong si Digong. Ito mga kababayan, ipakita ko sa inyo ito yung pinakalat ngayon ng mga DDS na isang Japanese daw na ipinaglaban si Digong doon sa UN. Pakita ko sa inyo mga kababayan, sinave ko yun dito. Ito, pakinggan nyo pinakalat ngayon to ng isang news blast ng SMNI channel ba to, mga kababayan? Ito Wait lang, asan ba yung dito, mga kababayan? Volume. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Lord Law to tell the 80-years-old former president of the Philippines who bravely fought illegal drugs to protect millions has been unlawfully removed from the homeland and held in a prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and... Ayan pinakalat yan mga kababayan. Mismong post ng SMNI yan. Na isa daw Japan human rights advocate, no, pinaglaban daw si Digong at humingi ng tulong sa UN para palayain. Hapon ng human rights advocate na nawagan sa UN para palayain si FPRRD. Sabi ng SMNI. Ngayon, mga kababayan, alam nyo ba na ipinost ito ng Japan? SMNI nang galing yan News Blast, SMNI. Alam nyo ba mga kababayan na ipinost ito ng Japan at ang sabi... Ito mga kababayan. Ito po ang sabi nila. Ayan, Geneva, Switzerland. Japan. Ito. Geneva, Switzerland, a viral news story claiming that a Japanese researcher called for the immediate release of former President, Philippine President Rodrigo Duterte at the United Nations Human Rights Council has been debunked as false. Diba? Ayan mga kababayan, has been debunked as false. The story, which circulated widely online, alleged that the researcher named Shunichi Fujiki criticized the International Criminal Court and accused the Philippine government under Ferdinand Marcos Jr. of political persecution against Duterte. Ayan na, ito, SMNI. Klarong-klaro fake news talaga kayo. Fact-checking by multiple credible sources show no evidence that such a speech took place at the HRC. There are also no reliable reports of any Japanese researcher making these claims at the international forum. Expert caution readers to threat viral posts which with skepticism, nothing that misinformation spread easily on the social media. The verified facts are limited to Duterte ICC arrest warrant on ongoing proceedings and The Hague. Duterte ICC arrest warrant on ongoing proceeding in The Hague. Claims of UNHRC statements Japanese researcher intervening or political persecution narratives are unsubstantiated and false. Netizens are urged to always verify stories with reputable news outlets before sharing. Diba? Kita nyo mga kababayan? Sinabi na mismo, mga kababayan, ng UN sa Geneva, Switzerland, na lahat ng pinakalat ng SMNI na video ay hindi po totoo at splice. Kita ninyo? Pati ba naman, mga kababayan,
Ati ba naman Japanese, human rights advocate researcher, dinamay ninyo, no? Hindi makialam ang Japan government sa mga ganyang usaping legal. Actually, Ma'am Elena Garcia, kaya nga, bakit makikialam ang Japan? Sige nga, hindi ba nila iniisip na ang Japan malaking respeto sa Pilipinas? Tapos mangingialam sila at manghihimasok. Kung tutusin nga, kung mangingialam ang Japan, dapat sa flood control eh. Di ba? Dapat mangialam sila sa flood control eh. Pero yung patungkol sa pagkakulong ni Digong, hindi naman problema ng government ang pagkakulong ni Digong eh. Problema ni Digong yun. Kita ninyo, pati SMNI nag-post ng peke. Kita nyo, ito yun sabihin ngayon ng SMNI, hindi sila fake news. Ayan news blast. The leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the News interim Blast, release, which has SMNI. been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1-year pretrial detention raises profound question about compliance with the Diba? Kita ninyo? Bukod dyan sa eroplano na humingi ng tulong si Basti sa China, tapos ngayon binawi ninyo kasi walang ganong ginawa si Basti. Tapos yung eroplano na sinundo ang mga Espanyol, fake news, tapos ito na namang Japanese researcher na human rights advocate, dinamay nyo na naman sa ka-fake newsan nyo. Kita nyo yan? Diba? Anhin nyo nga yung marami kayong followers, million followers. So, ang problema naman, puro naman kay fake news. Kaya, I don't care. Diba? I don't care kung wala akong million followers. As long as hindi ako fake news at yung mga followers ko ay hindi tanga. Diba? At higit sa lahat mga educated. Hindi mga bulakbol at budol. Diba? Ay, Diyos ko. Ay, nako, mga kababayan. Tapos ito, tignan ninyo, pag nagalit ang Japan dito, sisihin na naman si PBBM. Ay, nako. Ako po yung nananawagan, Attorney Aboy ng DICT. Hello, Attorney Aboy, DICT. My friend, Attorney Aboy. Friend kita, di ba? Alam mo yan, kilala mo ako, Attorney Aboy. Anong nangyari? Bakit lalong palala ng palala? Di ba tinanggalan na ng prangkisa ang SMNI? Bakit nag-post na naman sila ng peke ngayon? Ano na naman ito? Attorney Aboy. PCO. Sir Dib Gomez. Ano to? NTC. Ano to? Ganito na lang? Hahayaan natin? Pati ang Japan, ginamit na nila? Pati yung mga human rights advocate ng Japan, Yussi Claire Castro, Sir Dib Gomez, ano ito? NBI, Sir Melvin Matibag, ano to? CIDJ, ano to? Ganito na lang? Pikit mata? Sabi pa naman ng mga DDS, marami ka daw flood control. Sir Melvin Matibag, yung asawa mo daw. Billion daw ang halaga ng flood control. Sir Melvin, ano to? Ipapakalat na naman ng mga DDS yan. Ako nga, may nakuha akong source si Leni Robredo, 3 buwang titirahin nasa payroll yan Diba? Ano to? Attorney Aboy Paraiso. Baka naman. Ano to? Senator Robin Padilla. Ano to? Senator Robin Padilla. Diba? Ikaw yung committee chairperson sa anti-fake news. Ano to? Senator Robin. Anyari dito? SMNI, pinakalat na nawagan sa UN para sa hustisya kay PRRD, isang Hapones na human rights advocate. Sa UN daw. Tapos ending, ang sabi ng Japan, wala silang ganyan. Wala silang ganun na mga human rights advocates researcher na nagsalita sa UN at never yang pumunta sa UN ang kanilang mga panauhin na nagaganyan-ganyan at pinagtanggol si Digong. Ano to? Senator Robin Padilla. Kapag kaalyado, thank you. Kapag kaaway, babanatan. Ganun ba yan? Senator Robin, sayang naman pasahod sa'yo. Dapat palitan ka, Senator Robin. Dapat ang ilagay dyan si Erwin Tulfo Kasi si Erwin Tulfo is journalist yan dapat nga ilagay si Erwin Tulfo dyan Hindi dapat si Erwin Tulfo doon sa kay Aimee. Diba? Parang kakaiba na yan Nako, kita ninyo. Ultimo Japan, human rights advocate researcher. Dinamay nyo na sa ka-fake news ninyo. Maawa naman kayo.
Yeah, nakakahiya. Pag nalaman to ng Japan, Diyos ko. Sasabihin lang yung Japan niya na arigato gozaimasu, konbanwa! Yeah, konbanwa ne, kuray-kuray ne, okane, kaway-kaway. Yeah. Ay, nako. Attorney Aboy, Paraiso, hello sa'yo dyan sa DICT. Pwede ba paki-search? Or pupunta ako dyan sa opisina mo at i-report ko to. Oy, Attorney Aboy, friend ko yan, gwapo yan, mabait yan si Attorney Aboy. Kahit ano yan, ginawaan ko ng kwento noon kay Kulaong. Di ba? Alam nyo si Attorney Aboy, ito, sa mga hindi nakakaalam. Kilala po ako ni Attorney Aboy. Kasi, nung panahon, nung time ni Kulaong, magkakasama po kami niyan. Isa din po ako sa kasama sa United Talino Warriors. Si Takeru Miyamoto, Boss Mike Cervera, Attorney Aboy, si Bungo TV, marami kami. Yulin Marcos, basta marami kami nung time na yan. Tapos, yun nga ang nangyari. So, dumating ang eleksyon na sumuporta na sila kay PBBM at kay Sara at that time. Hanggang sa, ayun, nawala na yung mga tawag dito. Nandyan pa rin naman ang United Talino Warriors, mga kababayan, no? So, Attorney Aboy, baka naman, no? Ang dami ng fake news ginawa nitong mga DDS. Pwede bang paki-take down ng mga nila, mga platform nila? Yeah? Galit nga ang mga news commentator ng Japan, ng NHK. Bakit, Ma'am Marisa, anong nangyari sa NHK? Galawang Duterte talaga si Bongo. Bakit, Ma'am Marisa Sunukawa, galit ang NHK? Bakit? Dahil sa ginawa nilang ito, grabe no, itong news blast ng SMNI. Grabe mismo page nila to mga kababayan, hindi ako nagagawa-gawa ng issue 1.1 million followers yan, news blast. Tapos pag binuksan mo dito, mga kababayan, ipinost nila itong Japanese. One-year pretrial application raises profound question about compliance with the long statutes guarantees of human News blast, pag pinindot mo, 1.1 million followers. SMNI yan. Kita ninyo? Grabe. Diyos ko naman, SMNI, magkaroon naman kayo ng kahihiyan sa ginagawa ninyo. Alam niyong peke, hindi nyo man lang ni-research. Ni-research nyo ba yan bago nyo ipinost? Kasi nakakahiya. Wala daw ang sabi ng Geneva, Switzerland. Wala daw ganun at hindi daw totoo na nagsalita yung human rights advocate ng Japan. Dahil fake news daw yan. Kita ninyo, Diyos poge. Halaka, Diyos ko. Geneva, Switzerland. Ayan, netizens are urged to always verify stories with reputable news outlet before sharing. Kita nyo yan, mga kababayan. Ay, nako. I know, this is fake. Walang pake ang Japanese sa ganitong situation. Diba, ang daming nagsabi dito, multiple credible source but cannot name one. Ay, may video yan. Kung video kaya i-post nyo, hindi yung pupost lang na gawa po kayo ng sariling platform at ilagay po ninyo lahat ng nakala po ninyong impormasyon, piki man o totoo. Doon lang po tayo sa totoong nangyari, hindi sa mga piking balita. Sabi ni Pilipinas Feeds, no? Ayun, si Pilipinas Feed nag-post mismo. Diyos ko po, mga kababayan. Kita nyo yan, ang daming fake news. Kay Ma'am Selfa Glory, maraming salamat po ma'am sa yung $20 super sticker. Thank you so much po. Diyos ko, maawa naman kayo. Mga DDS, anong pinagagawa ninyo? Pinakalat. Klarong-klaro yan mga kababayan, no? Na ipinost nila yan nung nakaraan pa na, actually, nung nakaraang araw ko pa nabasa yan Diba, na ang sabi, ang Japanese human rights advocate, nagsalita daw doon sa UN, tapos himingi daw ng tulong sa UN para palayain si Digong. Sabi ko, Kung tutuusin, bakit Japan ang pupunta doon? Bakit hindi si Sara? Si Sara Vice President? Siya na lang dapat pumunta sa UN, naghanap siya ng upuan doon. Diba? Tapos,
Bawal ang fake news dito sa Japan. Kaya yung mga nakikinig sa SMNI ng mga DDS, paniwalang paniwala. Meron pa ang isa noong may nag-post na nakauwi na daw si Digong, samantalang si Sara pala yun at si Gloria nung pumunta sa exhibit. Pinakalat nila, ang daming nagsabi, nakauwi na si Tatay Digong, praise the Lord, Lord, thank you so much. Kaninong Lord kayo nagsabi? Pagkatapos ni Digong sabihin, stupid ang God. Diba? Ay nako, tigil-tigilan nyo yan mga DDS. Hindi maganda yan. Nakasira ng reputation yan. Diyos ko naman.